I want to speak to you tonight about signs of genuine saving faith. Yeah. Signs of genuine saving faith. What are some of the signs of genuine saving faith? Yan ang titingnan natin. What are some of the signs of genuine saving faith? Genuine saving faith. Yan. Tingnan po natin. Ano ba yung mga tanda? Kasi may mga tanda yan. Yung talagang saving faith na tinatawag natin. Yung pananampalataya na naligtas. Kasi hindi lahat ng pananampalataya nakita natin ay tinatanggap po ng Diyos. Yung pananampalataya na tinatanggap ng Panginoon ay yung tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, yun yung real, yun yung genuine, Dapat yung tunay, Amen? So what are some of the signs of genuine saving faith? So this is one of the most important questions in the Christian life. Let me repeat that. This is one of the most important questions in the Christian lives. Many believers doubt their salvation because they don't see signs of genuine faith in their lives. There are those who say we should never doubt our decision to follow Christ. But the Bible encourages us to examine ourselves to see if we are truly in the faith. That is written in the Bible in 2 Corinthians chapter 13 verse 5. The Bible says, examine yourselves. Everybody examine. Examine. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Everybody test. Yes. So sige, pinapa-examine niya, pinapa-test pa niya, inuulit niya. Sabi niya, test yourselves. Do you not know yourselves? Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Everybody says disqualified. Disqualified. Diba? Examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? That is in New King James Version. New Living Translation says, it says here, examine yourselves to see if your faith is genuine. You see that? If your faith is genuine, test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. What are some of the signs of genuine saving faith? Let us pray. Father God, we thank you. We thank you that your word, they are life and spirit. As I'm going to share your word to your people tonight, use your servant an instrument only. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness, without compromise, to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito mahalaga na maunawaan nating mabuti, maintindihan natin na pinapa-examine ng Panginoon yung ating sarili, hindi yung ating kapwa. Examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. Ibig sabihin, pagka in-examine mo daw yung sarili mo, sinuri mo yung sarili mo, makikilala mo, malalaman mo kung si Kristo nga ay nasa sayo. Sabi niya, if not, you have failed the test of genuine faith. Sa Tagalog, basahin nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Subukan ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili.
Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok? Iyon. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Iyon. Tanungin natin ngayon yung ating sarili. Tayo nga ba'y namumuhay ayon sa pananampalataya? Kasunod nun, suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Ngayon, the question is, how do we know then that Christ lives in us? Now, it's very clear in this verse that He instructs us to examine ourselves. Maliwanag dito ang sinasabi ni Paul, di ba? He instructs them to examine themselves. Are they truly in the faith? Sila nga ba ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus? Tunay ba? Totoo ba yung kanilang pananampalataya? It also means being honest and careful about looking into our own lives. That's not an invitation to doubt, but to honest. Let me repeat that. That's not an invitation to doubt ourselves, but to honest. Amen? Kaya kailangan suriin nating mabuti yung ating sarili. Kung tayo nga ba ay nananampalataya, sabi ng Biblia. Kung tayo nga ba, subukin natin ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Hindi naman mahirap suriin eh. Ang pinapa-examine naman, hindi naman yung ibang tao, yung sarili mo. Sino bang higit na nakakilala sa iyo ng higit, kundi ang iyong sarili? Maliban na lamang kung niluluko mo ang sarili mo. Amen? Di ba yung lubos na nakakilala sa atin, yung ating mga malalapit na kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay, yung lagi natin nakakasama, yung lubos na nakakilala sa atin? Amen? Pero lalong higit naman siguro yung sarili mo. Maliban na lang kung sinasabi, parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Pag sinasabi mo, parang hindi mo nakilala yung sarili mo, aba, delikado yun. Amen? So, there's a series of tests, mga kapatid, para makita natin yung mga test of faith dito, makikita natin dito. Ano? Ito yung mga signs. What are some of the signs of genuine saving faith? So, may mga test dito. There's a series of tests in 1 John. Titingnan na natin, huwag tayong masyadong lalabas. There's a series of tests in 1 John that we can use to examine ourselves and our faith. As we look at them, remember that no one will perfectly fulfill all of them all the time. But they should reveal a consistent trend that characterizes our lives as we grow in grace. Number 1. Ito yung tanong. Sabi mo ha? Do you enjoy having fellowship with Christ and His redeemed people? Kapag hindi ka nag-i-enjoy, tinatamad ka, marami kang dahilan, medyo questionable yan. Biblical tayo, mga kapatid, biblical to. Lahat ng babasahin ko ngayon sa inyo, lahat ng mga signs, napansinin natin, tingnan natin, na wala doon, hindi nakapaloob doon, aba, medyo pagbulay-bulayan natin, pagtuunan natin ng pansin. Kasi, baka na bumagsak tayo doon. Alright? Pero ito yung good news. Habang napapanood nyo ito, naririnig nyo pa ito, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para isaayos natin. Yung dapat isaayos sa ating buhay, lalong higit yung ating pananampalataya. Amen? Do you enjoy having fellowship with Christ and His redeemed people? Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak,
na si Hesus Kristo. So napakaganda, di ba? Sabi niya, di ba? Pinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama. Kita nyo? Upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesus Kristo. So dito makikita natin dito, mayroon palang dapat nai-enjoy mo. Yung fellowship. Yung fellowship na nakakasama mo, yung mga kapwa mananampalataya, lalong higit, nai-enjoy mo yung fellowship sa Ama. Sa ating Ama na nagbigay ng buhay sa atin, lalo na sa ating Panginoong Hesus na nagligtas sa atin. Amen? Amen. Number 2. Would people say, you walk in the light or walk in the darkness? 1 John chapter 1 verse 6 to 7. Would people say you walk in the light or walk in the darkness? Yung mga tao kaya sa ating paligid, yung nakakakilala sa atin, masasabi kaya nila na tayo nga ay lumalakad sa liwanag o sa kadiliman? Sabi ng 1 John chapter 1 verse 6 to 7, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kita nyo, mga kapatid? Kaya mahalaga pala yung katotohanan. Kaya sabi niya, kung sinasabi daw natin na tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, ibig sabihin hindi ka namumuhay sa liwanag, sa kadiliman, sabi niya, ano daw yon? Nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Kung hindi ka namumuhay ayon sa katotohanan, natural, namumuhay ka sa kasinungalingan. Dalawa lang naman yan eh. Kung hindi sa katotohanan, sa kasinungalingan. True or false lang yan. Walang ibang sagot. Parang yan, yung questionnaire ng teacher. Mayroon ka lang pagpipilian na dalawa. True or false. Yun lang. Wala kang ibang pagpipilian. Okay? Kaya kung hindi ka namumuhay ayon sa katotohanan, namumuhay ka ayon sa kasinungalingan. At alam natin, ang dulo ng kasinungalingan ng kadilimang ito ay maliwanag na yan ay kapahamakan. Meron sabi ng verse 7, ngunit, hallelujah, kung namumuhay tayo sa liwanag, hallelujah, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid? Mayroong assurance. Yung tao na namumuhay, lumalakad doon sa liwanag, mayroon siyang assurance. Assurance ng alin? Ng kapatawaran at hindi lamang lilinisin tayo sa ating mga kasalanan ng dugo ni Jesus. Hallelujah, napakaganda. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak. Kita nyo? Makikita naman yan mga kapatid eh. So makikita natin yan kung meron talaga yung genuine talaga yung saving faith natin. Makikita ng mga tao sa ating paligid, ng ating mga kaibigan, at nung ating mga mahal sa buhay, kung tayo nga ay lumalakad sa dilim or lumalakad sa liwanag. Bakit? Mahalata naman yan eh. Kung saan ka lagi nagpupunta, kung ano lagi ang iyong sinasabi, ano lagi ang iyong iniisip. Madali namang matrace yan. Amen? Number 3. Do you admit and confess your sin? Ayan. Mahalaga kasi ito eh. Yung pag-amin, hindi yung pagtago, kundi pag-amin. Do you admit and confess your sin? Ikaw ba ay marunong magpakumbaba, humingi ng tawad kapag ikaw ay nagkakasala sa iyong kapwa, lalo ng higit
sa ating Diyos na makapangyarihan. Amen? Sabi ng Biblia. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan. Sinasabi ng Biblia yan, ha? 1 John 1:8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kita nyo? Kaya tanungin natin yung ating sarili. Kapag ako ba'y nagkakamali, kapag ako ba'y nagkakasala, ako ba'y mayroong pakumbabang inaamin ang aking kasalanan o gumagawa ka pa ng maraming mga justification? O gumagawa ka pa ng maraming mga naghahanap ka ng masisisi? Ayan. Kasi kung laging ganun ang attitude natin, medyo questionable yan. Bakit? Kasi yung tunay na ligtas, tunay na anak ng Diyos, kapag siya ay nagkasala, kapag siya'y nagkamali, siya'y marunong magpakumbaba, umamin ng kanyang kasalanan, at higit sa lahat, siya'y marunong humingi ng tawad. Bakit? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban kasi ng Diyos ay yung bang makita yung kanyang mga anak na hindi naman, God does not expect a life that is without sin. God does not expect a life that does not expect us to be perfect. Why? Because He knows that we make mistake. We're going to fail. Pero ine-expect ng Panginoon sa atin na kapag tayo'y nagkasala, nagkamali, tayo'y magpakumbaba, lumapit, at humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Kaya suriin natin doon yung ating sarili. Tayo ba, kapag tayo'y nagkakamali, nagkakasala, tayo ba'y may nakikita ba yung kapakumbabaan sa ating sarili na humihingi tayo ng tawad? Amen? Yan yung tanong. Number 4, are you obedient to God's word? Ayan. Obedient ka ba? Ibig sabihin, masunurin ka ba sa kanyang salita? Ibig sabihin, excited ka. Excited ka sa pakikinig ng kanyang salita at hindi ka yung bang laging inaantok. Kasi kung lagi kang inaantok, medyo bakit ka laging inaantok? Kailangan, masunurin ka sa salita ng Diyos. Amen. Masunurin ka hindi lamang sa pakikinig, kundi lalong-lalo na sa pagsunod sa kanyang kalooban. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, nakakatiyak tayong, 1 John chapter 2, verse 3 to 5, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos. Kailan? Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ayan. Nakakatiyak naman daw tayo, hindi naman kinukumbyus ng Panginoon. Binibigyan na tayo ng katiyakan. Na alin? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos. Kailan? Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So tanungin mo yung sarili mo. Sabi ng Biblia ganito, ipagkaloob mo yung para sa Panginoon, pinagkakaloob mo ba? Di ba? Sumusunod ka ba sa kanyang kalooban? Pinapatawad ka ng Panginoon? Marunong ka bang magpatawad sa iyong kapwa? Baka parang ikaw lagi ang magaling. Parang ikaw lagi yung magaling at yung mga iba laging mali. Di ba? Pero ikaw naman din, nagkakamali ka din. Dapat kung paano ka tinitingnan ng Diyos, paano ka inuunawa ng Diyos, paano ka pinapatawad ng Diyos, ganun mo rin tingnan yung kapwa mo. Kasi yun, sign kasi yun ng pagiging masunurin mo sa salita ng Diyos. Bakit? Forgive as Christ forgiven you. Sabi ng Biblia, ayaw mo, hindi ka obedient. Bakit? Kasi sabi niya, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, sabi niya, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kita nyo? Ngunit, hallelujah, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Ayaw. Wala nang duda to. Wala nang duda. Bakit?
Sabi niya, sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Kailan yon? Kailan yon? Kapag tayo da'y tumutupad sa salita ng Diyos. Kasi kapag tumutupad ka sa salita ng Diyos, sabi niya, ano yung kasunod niyan? Umiibig ng wagas sa Diyos. Amen. Kahit mahirap gawin, kahit mahirap magpatawad, pero dahil yun ang kalooban ng Diyos, dahil ikaw ay nakaranas, nakaramdam din ng kapatawaran ng Diyos, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, at dahil dito, kahit mahirap, ginagawa mo ito dahil alam mo na ikaw din ay pinatawad ng marami sa Diyos. Kung ayaw mo, ang tawag dyan, pride. At yung pride na yan, yan ay espiritu ni Lucifer yan. Kaya siya ibinagsak sa langit dahil sa pride. Matindi yan. Basahin mong Biblia, nakasulat yan. Kaya dito, makikita natin kung talaga, mayroon ba talaga tayong genuine ba yung saving faith natin? Makalalaman natin yan kung tayo nga ba ay masunurin sa kanyang salita. Kung hindi, abang questionable yan. Hindi ko sabi yan, ha? Sabi ng Biblia yan. Bakit? Maliwanag. Wala naman akong rito, yung sinasabi sa kathang isip ko lamang. Amen? Number 5. Ito ba yung tanong? Does your life indicate you love God rather than the world? Ayan. Makikita naman yan kung talaga bang mas higit mo na mahal ang Diyos kaysa sa sanlibutan. Makikita natin dyan Bakit? Tingnan mo. Sabi niya, 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Tanungin natin yung Biblia, bakit naman Panginoon? Bakit hindi namin ibigin yung nasa sanlibutan at yung mga bagay dito sa sanlibutan? Nandito kami sa sanlibutan Bakit namin hindi ibigin? Kasagot naman yung Biblia, tutuloy lang natin Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Bakit? Kasi ganito, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ayun. Period na yan Kapag ikaw ay maibigin sa sanlibutan, ibig sabihin yung mga bagay na pansamantala lamang, wala kang, hindi mo pinag-uukulan ng panahon, yung mga bagay na, mga eternal, yung walang hanggan, yung mga bagay na makalangit, hindi mo pinag-uukulan ng panahon. Sabi ng Biblia, maliwanag dito, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So kahit sinasabi mong, I love God, I love you Lord, pero kung hindi nakikita ito sa iyong buhay, aba, questionably uli yan. Kita niya? Amen? Now, number 6. Ito yung tanong. Is your life characterized by doing what is right? Ayun. Ito kasi mayroon tong prinsipyo ang taong to. Ibig sabihin, mayroon kang prinsipyo, mayroon kang paninindigan, mayroon kang integridad. Hindi mo basta-basta pinababayaan yun na mawala lamang sa iyo. Bakit? Kasi sabi niya, kung alam ninyong, 1 John chapter 2 verse 29, kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Ayun. Dito, matitest mo talaga, malalaman mo kung ikaw ay masunurin. Bakit? Si Kristo kasi masunurin yan Di ba? Kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos o laging taliwas ang iyong ginagawa sa kalooban ng Diyos? Aba, questionably uli yan mga kapatid. Is your life characterized by doing what is right? Ibig sabihin, kung alam mo na ito yung totoo, ito yung tama, hindi ka nagko-compromise.
Naninindigan ka doon sa katotohanan. Naninindigan ka doon sa mabuti. Bakit? Kasi yun yung kalooban ng Diyos eh. Ang Panginoong Hesus kasi naging masunurin sa Ama. So tayong mga mananampalataya, makikilala, mapapatunayan dito kung tayo ngay mga anak ng Diyos kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tanong mo sarili mo ngayon, ako ba talaga'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yun. Amen? Amen. Number 7. Do you seek to maintain a pure life? Ayan. Do you seek to maintain a pure life? Ibig sabihin, iniingatan mo ba yung sarili mo na madungisan? Madungisan, marumihan ng kasalanan? Umiiwas ka ba doon sa kasalanan? O ipinapasubok mo yung sarili mo? Sabi ng 1 John chapter 3 verse 3, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap. Ibig nagsisikap. Nagsisikap. Kasi pag ikaw ay nagsisikap ka, mayroong kasamang sakripisyo to minsan. Mayroong commitment yan. Kaya sabi niya, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Yun, hallelujah. Kapag alam mo na yung isang bagay ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, aba, huwag mong ipapasubok yung sarili mo doon. Bakit? Kasi alam natin na hindi malulugod ang Diyos na umibig sa atin. Do you seek to maintain a pure life? Hindi ibig sabihin nagiging legalistic ka, ano? Or dogmatic ka. Pinapakita lamang dito na ikaw ay umiiwas doon sa kasalanan. Hindi mo ipinapasubo yung sarili mo doon. Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi ka nagko-compromise. Hindi sabihin mo, hindi pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko, kaya ako nag-shot. Pinagbigyan ko kaya sinamahan ko sa beer house. Hindi ganoon, di naman ako uminom eh. Di ba? Binilahan ko lang siya ng droga, di naman ako bumatak. Bumili lang ako, sinamahan ko lang. If you don't want to make business with Satan, get out of his shop. Ganon yun. You seek to maintain a pure life. Number 8. Ito pa yung tanong para malaman natin kung tayo nga ba ay mayroong tinatawag na genuine. Ito yung saving faith na tinatawag natin. Ito yung mga sign. Number 8. Do you see a decreasing pattern of sin in your life? Napapansin mo ba na nababawasan yung mga habitual sin mo, yung mga kagawian mo, mga gawi mo na hindi nakalulugod sa Panginoon? Nababawasan ba yun o pareho ng dati? Kasi kapag pareho ng dati, questionably uli yun. Pero kung nakikita mo na nababawasan, pero kapag napapansin mo na kapag ikaw ay nagkakasala, nalulungkot ka. Kapag ikaw ay nagkakamali ka, alam mo na nasasaktan mo ang kalooban ng Diyos, nalulungkot ka, nagkakaroon ka ng kalungkutan sa iyong puso, at nagkakaroon ka ng desire na magsisi ka agad-agad. Aba, medyo talagang na to, kumbaga nandun ka sa katwiran, nandun ka sa liwanag. Pero kung hindi nababawasan, nadadagdagan pa, ganun din sa dati, walang pagbabagong nangyari sa iyo, baka duda-duda yun, kapatid. Do you see a decreasing pattern of sin in your life? Not. This refers to not continuing in sin as a way of life. Not a total absence of sin. Pinapakita niya rito na hindi nangangahulugan na hindi ka na nagkakasala. Tandaan natin, habang nandito pa tayo sa mundong makasalanan na ito, at mayroon pa tayong sinful nature na tinatawag, paminsan-minsan nagkakasala pa rin tayo. Paminsan-minsan, hindi naman laging sinasadya, no? Paminsan-minsan. Pero ang tunay na anak ng Diyos, kapag siya'y nagkakasala, siya'y nalulungkot, at agad-agad humihingi siya ng tawad sa Diyos na umibig sa kanya, sa Diyos na nagligtas sa kanya. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, sa verse 5, sa 1 John chapter 3, verse 5 to 6, sabi niya,
nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Sino yon? Si Kristo. Maliwanag yon. Ang nananatili sa Kanya, iba si nananatili. Nananatili. Ayan, tatanungin mo lang yung sarili mo kung nananatili ka eh. Di ba? Sabi niya, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sino daw yung mga yon? Yung mga nananatili kay Kristo. Yung mga taong yon, sabi niya, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Bakit? Kasi ang mga anak ng Diyos, ang tunay na ligtas, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na ligtas na anak ng Diyos, nananatili siya kay Kristo. Ibig sabihin, nananatili siya doon sa aral ni Kristo. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi niya sinabing, hindi na siya nagkakasala. Alam kasi niya na nagkakasala pa rin tayo. Pero ang sabi niya, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Yun. Kaya tanungin natin yung sarili natin. Kapag tayo ba'y nagkakasala, nalulungkot ba tayo? O natutuwa ka pa? Ayun. Amen? Amen. Number 9. Do you demonstrate love for other Christians? Ayan. Tandaan natin, ano? Kapag ang isang tao, asawa mo man yan, kapatid mo, magulang mo, kapag sila'y nanampalataya kay Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, mga kapatid natin yan sa pananampalataya. Ngayon, ang tanong, do you demonstrate love for other Christian? Ibig sabihin, ipinapadama mo ba yung pag-ibig sa kapwa mo mananampalataya? Do you demonstrate love for other Christians? 1 John chapter 3 verse 14. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ibig sabihin, sa kadiliman ka nun. Kasi likas lamang sa isang tunay na ligtas, sa isang tunay na anak ng Diyos, na concern siya, mayroon siyang pag-ibig, mayroon siyang genuine concern, mayroon siyang pag-ibig sa kanyang kapwa mananampalataya. Amen? Amen. Pero kapag hindi nakikita sa iyo yon, selfish ka, sarili mo lang iniisip mo, aba, kaduda-duda yun. Kung talaga bang genuine yung iyong pananampalataya. Kasi kung ang iniisip mo lang sarili lang, mo lang lagi, wala kang pakialam sa iba, kasi hindi mo type sila, aba, paano ka pagdating mo sa langit? Ano yung gusto mo? Marami kasing mga iba't ibang lahi doon. Ha? Mga kapatid? Kapag hindi mo sanayin yung sarili mo, hindi ka sanay sa ganun, teka muna. Medyo katakataka yun. Bakit? Kasi nga mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ang isang tunay na ligtas, sabi ng Biblia, ito yung tanong, do you demonstrate love for other Christians? Paano mo malalaman na ikaw nga ay may pag-ibig sa iyong kapwa mananampalataya? Ibig sabihin, mayroon kang hindi lamang yung simpatya, kundi yung mayroon kang tinatawag na compassion. Na kapag mayroon kang nakikita na mayroon pangangailangan ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, at alam mo na mayroon kang magagawa, hindi mo siya lalong ginigipit, tinutulungan mo siya. Hindi mo siya ginigipit, hindi ka natutuwa kapag siya ay mayroong pagsubok, problema na pinagdadaanan, hindi mo sinasabi sa kanya, ayan, karma sa kanya yan. Hindi ganon. Ayan, tinuturuan siya ng Panginoon. Hindi ganon. Dapat, mga kapatid, natututo tayo na ipanalangin sila, bisitahin sila, at sila'y bigyan ng mga encouragement kapag sila'y mga nalulumbay. Yun ang ini-expect ng Diyos sa kanyang mga anak, at yun
makikita natin ang tanda ng mga tunay na ligtas, tunay ang kanilang pananampalataya dahil mayroon silang pag-ibig sa kanilang kapwa mananampalataya. Ay kapag hindi nakikita sa iyon, aba, kaduda-duda yun. Amen? Biblical tayo mga kapatid. Number 10. Do you walk the walk versus just talking the talk? Ayan. Kasi minsan yung salita, ano lang yan eh. Mahalaga naman yan. Pero kapag hindi nakikita sa'yo, hindi mo naman nilalakaran yung sinasabi mo, aba, medyo kaduda-duda talaga yan. Kaya ang sabi ng 1 John, chapter 3, verse 18 to 19, sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Ayun. Nagsasabi ka nga, I love you, I love you. Nag-text-text ka pa, meron ka bang padadalang flowers, pero minumura mo naman. Sa'yo na yung I love you mo. Huwag kang ganon. Ang mga anak ng Diyos, hindi ganon, mga kapatid. Kapag ikaw ay makapagmura, wagas. Kapag ikaw ay makapagsalita sa iyong kapwa, lalo na sa iyong mahal sa buhay, wagas-wagas na. Aba, saan mo makikita yung compassion doon? Saan makikita yung genuine concern doon? Aba, magtaka tayo, kapatid. Kapag ganun yung pag-uugali natin, aba, lumuhod ka at umingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Medyo mayroong kaduda-duda doon. Bakit? Sabi ng Biblia, hindi ko naman sabi. Di ba? Sabi niya, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kundi, patunayan. Everybody, patunayan. Patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Bakit? Kasi sabi ng verse 19, dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Bakit matatahimik ang iyong budhi sa harapan ng Diyos? Kasi hindi ka lang sa salita magaling, kundi ginagawa mo rin ito. Amen? Maliwanag, di ba? Hindi naman mahirap unawain, intindihin. Kaya kapag medyo wala tayo rito, mga kapatid, medyo, sabi ng Biblia kanina, examinin natin yung sarili natin, itest natin yung sarili natin. Kapag naririnig nyo ito, mga kapatid, naririnig nyo pa ito, hindi pa hulian lahat. Para ituwid natin yung mga bagay na dapat nating ituwid. At huwag nating baunin, huwag natin dalhin ang mga basura na hindi naman makakabuti sa ating buhay. Lalo't higit hindi makakabuti sa ating paglakad sa ating Panginoon, sa paglakad natin sa pananampalataya. Yan ay mga sagabal lamang, pabigat lamang ang mga yan. Amen? Amen. Do you walk the walk versus just talking the talk? Ibig sabihin, sabi niya, patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, kapag mayroong taong, lalo na yung ating mga mahal sa buhay, kung mayroon silang mga pagkakasala, pagkakamali, huwag laging puro sisi. Puro sisi kagad ang bunton. Minsan yung mga tao, di naman natin alam kung anong pinagdadaanan niya. Di ba? Minsan, kailangan naman na lang ipang-unawa eh. Kunting pang-unawa, sabi naman eh, maraming kasing beses na yung pang-unawa, pastor eh. Tanong ko sa iyo, maraming beses ka na rin ba kaya inaunawa ng Panginoon? Sabi, hindi mabilang. Di ba? Ganun tayo mga kapatid. Kaya, minsan mga kapatid, dahan-dahan lang. Hinay-hinay lang. Amen? Huwag agad-agad magbubulyaw, sabi ng Biblia. Huwag agad-agad magagalit. Bakit? Kasi yung galit, hindi makakatulong yan para maayos yung problema, para magkaayos. Lalo't higit, mga kapatid, hindi malulugod ang Panginoon yan. Kaya pag sinabi natin na mahal natin yung ating kapwa, yung ating mga mahal sa buhay, abay ipadama natin ito. Huwag lang nating sabihin. Amen? Number 11. Dito natin makikita no? Do you maintain
a clear conscience. Ayan, medyo clear medyo yung clear kasi na conscience klaro talaga. Ibig sabihin hindi malabo. Sabi niya, 1 John chapter 3 verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Hallelujah! Napakaganda, di ba? Tinawag ka pa ng Panginoon, sabi niya, hindi ka away, di ba? Sabi ni John, alam niya, mga minamahal, sabi niya, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Ibig sabihin, mayroon kang right motives kapag humihingi ka sa Panginoon. Kapag dumadalangin ka sa Panginoon, malinis ang iyong budhi, malinis ang iyong puso. Ibig sabihin, wala kang masamang hangarin sa iyong kapwa. Wala kang masamang hinahangad sa iyong pamilya para traidorin ang iyong pamilya. Paano mo tinatraidor ang pamilya mo? Kapag hindi ka loyal sa asawa mo. Pag hindi ka faithful sa iyong pamilya. Akala mo ba yung asawa mo lang niluloko mo? Hindi! Lalo na yung mga anak mo. At hindi lamang yung anak mo, yung pamilya mo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga kapatid mo, trinaidor mo rin yan. Bakit? Kasi hindi ka faithful. Lalo na sa Panginoon. Sino ba ang gusto ng Di ba ayaw mo na mayroong kang kasamang traidor? Di ba? Sino ba yung traidor? Si Judas, di ba? Ipinagkanuno niya ang Panginoon. Paano ba niya ipinagkanuno ang Panginoon? Kasakasama niyang kumain sa hapagkainan. Kasakasama niyang nag-travel sila. They travel together, they eat together, they fellowship together. Pero tinaidor niya sabi mo, mahal mo, pamilya mo, pinakasalan mo, asawa mo. Nandiyan ka sa sariling pamilya, sa pamilya. Isang nanay niyo, tatay niyo, kapatid mo, mga anak mo mismo. Pero hindi ka naging role model na isang mabuting ama o anak sa kanila. Ituwid natin, kapatid. Kasi hindi nalulugot ang Panginoon dyan. Sabi niya, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Paano ba magiging panatag ang iyong kalooban? Panatag ang iyong kalooban na mawala ka man sa mundong ito, magpaalam ka man sa mundong ito, alam mo na mayroon kang magandang iiwan sa iyong mga mahal sa buhay. Mayroong mga magagandang alaala na maalala sa iyo. Magaganda bang maalala sa iyo? O gusto nilang libutin ka na agad-agad kasi walang magandang maalala sa iyo? Kaya kung anuman, gaano man kapangit ang simula ng ating buhay, huwag mong tapusin na pangit. Tapusin mo ng maganda. Tapusin mo na kasama si Kristo at makikita mo yung mga simulaing pangit sa buhay mo. Ang maalala sa iyo, yung mga bagay na ginawa mo sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen? Kaya ganun po yun, mga kapatid. Parang ako, di ba? Napakapangit yung simulain ko Napakapangit. Hindi lang pangit, madungis. Napakarumi yung simula. I am not proud of it. Sana maaga kong nakilala ang Panginoon. Sana maaga kong napagtanto ang tunay na layunin ng buhay. Hindi naman nagkulang ang aking mga magulang para ako ay pangaralan. Pero alam nyo, minsan yung impluensya ng environment natin, malakas ang kapit That's why I did not find my purpose. I missed the mark. And because of this, maraming mga naging consequence sa buhay. Di ba? Pero sa awa ng Diyos, sa habag ng Diyos, may mga magulang ako na hindi sumuko na manalangin sa akin. At mayroong asawa na umunawa, nagpatawad sa akin. Dinala ako sa isang worship service. Maraming mga kapatiran ang sumundo, nagatid sa akin, nagturo sa akin. Na yung mga, nung una parang walang makitang pagbabago
Pero sa awa ng Diyos, talagang mabuti ang Diyos. Unti-unti niyang binago ang aking buhay at patuloy na binabago. Amen? Kaya wag po nating tapusin na pangit ang ating dulo ng ating buhay. Kung pangit na sa umpisa, kung maganda naman sa umpisa, pagpatuloy-tuloy mo na yan. Pero kung pangit sa umpisa, wag mong tatapusin na pangit pa rin. Tapusin mo, nakasamang lumalakad kay Kristo. Amen. Amen? Kaya dito makikita natin, kung tayo nga ay mayroong saving faith na tinatawag, kung genuine nga yan, kung minimaintain natin yung clear na conscience natin. Hallelujah? Number 12. Do you experience victory in your Christian walk? Hallelujah. Natural, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos nakakaranas yan ng tagumpay. Sapagkat, 1 John chapter 5 verse 4, napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah! Bakit sa pananampalataya nagtatagumpay? Yung pananampalataya natin kay Kristo eh. Hallelujah! Ang Panginoong Hesus natin, mga kapatid, King of Kings and Lord of Lords, pwede bang hindi magtagumpay? Italunan na nga si Satanas. Di ba? Kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang mga bagay na mga masasama dito sa mundong ito, binigyan niya tayo ng assurance, mga kapatid, na mapagtagumpayan din natin. I have overcome the world. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, di ba? Take courage. Purihin ang Panginoon. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung tayo ay hindi nagpatuloy na natili sa ating pananampalataya, kahit anong gawin mo, hindi ka magtatagumpay. Talo ka talaga. Wala. No match. Wala. Kaya wala tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa Diyos. Pero kung tayo'y nananatili, hallelujah, anumang mga balakid, anumang mga suliranin sa buhay, walang bagay na hindi natin mapagtatagumpayan kung kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya dito makikita natin. Dito natin makikita eh. Amen? Amen. Now, if you are able to truthfully answer yes to these questions, or a majority of them, and are working on the others, then your life is bearing the fruit of true salvation. Hallelujah. Napakaganda, di ba? Bearing the fruit of true salvation. Ikaw nga ay tunay na ligtas. Puro nga ang iyong pananampalataya. Kapag nakikita mo, mga kapatid, na nilalakaran mo yun, yung mga questions na yon na tinanong natin. Hindi mo kailangang pagdudahan ang iyong sarili. Bakit? Kasi tiyak na tiyak ka. Bakit? Jesus said that it is by our fruits that we are known as His disciples. Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Matthew chapter 7 verse 20. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Maliwanag, di ba? Saan natin makikilala? You will know them by their fruits. Makikilala naman eh. Saan daw? Sa ating mga gawa. Bakit? Fruitless branches, professing believers who do not display the fruit of the Spirit are cut off and thrown into the fire. Bakit? Kapag hindi nakikita yung bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, aba, hindi hindi genuine yun. Hindi genuine yun. Pero kung nakikita yung bunga ng banal na Espiritu, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, mayroon yun, aba, purihin ng Panginoon, genuine yun. Pero kung nakikita sa'yo, pagkababahagi, pagkampi-kampi, pagkachismis-chismisan, pag-away-away, paggulo-gulo, aba, hindi yan, hindi espiritu, hindi banal na espiritu yan, kapatid, espiritu ng demonyo yun. Yan ang totoo.
A genuine faith is one that not only believes in God, mabuti, okay na yun eh. Kasi napag-aralan natin last Saturday, the demons themselves do that. They believe and tremble. Isn't it? Amen? A genuine faith is one that not only believes in God, but leads to open confessions of sin and obedience to Christ's commands. Ibig sabihin, ikaw ay sumusunod at sa kalooban ng Panginoon at ipinapahayag mo nga na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at sumusunod ka sa kanyang kalooban. Yan yung genuine. Yan yung puro, totoo yan, walang kaduda-duda yan. Pero, kapag ikinakahiya mo yung iyong pananampalataya, ikinakahiya mo yung finished work of Christ doon sa cross, sa finished work of Christ on the cross of Calvary, ikinakahiya mo yun, aba, hindi genuine yung pananampalataya mo. Ibig sabihin na enlightened ka lang. Bakit? Sa James chapter 2 verse 19 na banggit ko na karanyan, you believe that there is one God, good, even the demons believe that and shudder. Sumasampalataya ka ng Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya, nanginginig pa. So ibig sabihin, hindi lang believe, huwag kang hihinto doon. Okay na yun eh, believe. Pero huwag kang huminto doon, nagkaroon ka ng knowledge, okay yun. Pero nagkaroon ka ng conviction, pero huwag kang huminto doon. Kailangan magkaroon ng manifestation nyo. Manifestation ng alin? Ng fruit of the Holy Spirit. A genuine faith is one that not only believes in God, but leads to open confessions of sin and obedience to Christ's command. Ibig sabihin, ito yung tao na nagpapahayag ng kanyang kasalanan. Inaamin niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Inaamin niya na siya nga ay nagkasala at nangangailangan siya ng kaligtasan. At kinikilala niya na ang tagapagligtas ng kanyang buhay ay walang iba kundi si Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. At sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Remember mga kapatid, remember, we are saved by grace through faith. Not by our works. Very clear yan. By grace you have been saved through faith. Not by works. But our works should display the reality of our salvation. Ibig sabihin mga kapatid, mayroong manifestation, mayroong fruit, nagbubunga yon mga kapatid. Sapagkat, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. So, very clear po tayo doon mga kapatid. Hindi ko itinuturo sa inyo mga kapatid, kailanman na tayo ay naligtas sa magitan ng paggawa ng mabuti. Ang sinasabi ko mga kapatid, naligtas lamang tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin. At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yung mabubuting gawa na yon ay yung naging bunga na tayo nga ay tunay na nananampalataya kasi nagkaroon ng mabubuting gawa. Ganun yung mga anak na hindi para maligtas. Naligtas na muna siya. Saka siya gumagawa ng mabuti. Gumagawa siya ng mabuti hindi para maligtas, kundi yun yung katunayan na siya nga ay tunay na nananampalataya sa Panginoon sapagkat mayroong mabubuting gawa na nakikita sa Kanya. Ibig sabihin, mayroong manifestation, nagbubunga na siya. Amen? So, genuine saving faith will always produce works. A faith that is perpetually without works is no faith at all and saves no one.
Kapag sabi mong ikaw ay genuine, yung iyong pananampalataya, pero wala namang nakikitang bunga, walang nakikitang bunga ng banal na espiritu, baka duda-duda yun. Siguro namang hindi ganon. I doubt. Ano? At maliwanag ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? So in our conclusion, in John chapter 10 verse 27 to 29, Jesus said, "My sheep listen to my voice. I knew them and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. And if you hear and obey the voice of Jesus, then you are one of his sheep, and he will never let you go." Jesus gave a wonderful word picture here of Christians, securely held within his loving hands and the Father's almighty hands, wrapping themselves around his, giving us a double assurance of eternal security. Thankfully, God has given us ample instruction for how we can know for sure that we have eternal life. The first epistle of John was actually written for that purpose, as it states in 1 John chapter 5, verse 13. "I write these things to you." Isinusulat ko ito sa inyo. "I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." Isinusulat ko ito sa inyo na kayong nananampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabi baka sakali, hindi, sigurado siya. That you may know that you have eternal life. I write these things to you. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na pagdating ng panahon, baka magkaroon ka ng pagdududa sa iyong sarili. Kung ikaw nga ay ligtas, kung ikaw nga ay genuine nga ba yung iyong pananampalataya. Aba, ang dami nating tingnan na. Kung tumama ka doon, mga kapatid, aba, genuine yan. Pero kung wala kang tinama doon, aba, magduda ka. Hindi genuine yun. Hindi ko sabi yan, kapatid, ha? Sabi ng Biblia yun kasi lahat may mga bersikulo na nakasulat doon. Pero muli, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Muli, mga kapatid, hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ito po ay ates ng pag-ibig. Pag-ibig kasi ito eh. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito yung kaluluwa po natin. Kaya kung hindi pa tayo tiyak sa ating pananampalataya, hindi sigurado. Hindi ibig sabihin hindi pumasa doon sa mga tiningnan po natin. Ito yung tamang panahon, mga kapatid, para tayo ay lumapit sa Panginoon buong pusong may pakumbaba, may pagpapakumbaba, at kapag tayo'y lumapit sa Panginoon ng may pusong nagsisisi, ano man ang nating nakaraan at ang buhay, patatawarin tayo ng Panginoon, at hindi lamang tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, pagkakalooban pa tayo ng buhay na walang hanggan.